Natanggap na po ng karamihan sa atin ang inaasam-asam na Christmas bonus. Tama po ba? Kaya naman, pigil-pigil po ng kaunti mga ka-A to Z. Marami kasing Pinoy ang zero na agad sa kanilang 13th month pay, kahit na medyo malayo pa ang mismong araw ng Pasko. Ang payo ng mga eksperto para maiwasang ubos biyaya, alamin sa Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Ilang araw na lang, Pasko na. Kaya naman for sure, natanggap na ng marami ang inaasam na Christmas bonus at 13th month pay. Pero ang tanong, may natira pa ba? Agad na gumagastos kasi ang ilang Pinoy sa oras na makatanggap ng 13th month pay at bonus. Katulad ni Debra, hindi niya tunay na pangalan na naubos na ang natanggap na bonus sa loob lang ng ilang araw. Masasabi kong mas mataas yung expenses ko kaysa sa savings ko. Hindi, pero hindi ko mapagkakailan na marami talaga akong kailangan paggastusan. Si Linda naman, rekta na agad sa Divisoria para ibili ng mga pamaskong regalo ang kanyang mga anak. Siyempre, para sa pamilya ko, sa mga anak ko, pambili nila ng gamit, pamasko. Kaya naman para hindi maging ubos-ubos biyaya, bukas nakatunganga, payo ng financial planner bago gumastos, magplano at gumaya kay Santa Claus. Make a list and check it twice. Alam mo dapat kung anong priority mo, kung saan mo i-spend ang pera mo. Every time na nagsisay yes ka sa isang bagay, so you are saying no to something else. So napaka-importante kung ano ba yung pinakakailangan mo as of the moment at yun yung ipaprioritize mo. Yung ibang bagay na hindi mo muna bibilin as of the moment, ide-delay po muna natin yan. Pang-30 ang Pilipinas sa 144 na mga bansa sa mundo ang hindi umano marunong humawak ng pera. Katumbas yan ng 75% na mga Pinoy na maituturing na financial illiterate base sa 2022 data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang dahilan, kulang na kaalaman ng mga Pinoy hinggil sa financial literacy at financial services, paniniwala sa mga maling impormasyon at mga nararanasang panlalamang sa kapwa. We should all learn from that dahil ayaw naman natin na paulit-ulit lang na cycle na overspending, na every month na lang ng income natin na kapag dumadaan sa mga kamay natin, parang dumudulas lang din, wala nang natitira. Sa ngayon, nagpapatuloy ang Department of Education at Securities and Exchange Commission sa pagpapatupad ng pulisiya hinggil sa tamang paggastos at tamang pag-iimpok ng pera. May mga panukalang batas na rin naman para maisama ang financial literacy sa curriculum. Kaya naman mahigpit na payo ng eksperto. Mas okay na nakakapagtabi tayo ng portion ng pera natin para sa mga emergency fund, para when it comes to mga sakit, magkaroon man ng mga family problem, medyo step ahead tayo dahil meron tayong na-prepare na emergency fund. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.